Hi mga mi! Samahan niyo naman kami sa aming panibagong ganap ngayong araw. Alas 7 na nga rin pala ito ng umaga at ayan, inaasikaso ko na si Ate Megan at tinatalian ko na nga itong buhok niya. Almost 3 weeks din na hindi ko naasikaso itong si Ate Megan kapag papasok siya sa school. Gawa nga na sunod-sunod nga no na ospital yung mga kapatid niya. Ito nga pati si Kuya Zaiden papasok na ulit sa school at nakakamiss din talaga yung ganitong inaasikaso ko sila sa umaga dahil papasok na sila. Gising na nga din pala yung kambal at ayan si Baby Ian nagmumuryot at panay nga yung pag-iyak. Sakto naman tapos ko na rin asiksuhin sila ate at kuya kaya ayan pina-breastfeed ko na si Baby Ian kasi hindi talaga siya mapatahan ng papa niya. Si Kuya Zaiden nag-kiss pa nga siya sa kambal at nakakabilib din talaga ng batang to dahil hindi man lang namin nakitaan to ng pagsiselos sa kambal. 2 weeks rin na hindi nakapasok itong si Kuya Zaiden sa school at kinakabahan nga ako baka mag-iiyak na naman nga kasi siya. Feeling ko parang hindi naman at nakikita ko nga din sa kanya na parang gusto niya na din talagang pumasok ulit sa school. Pagkadating namin ayan nag-bless siya sa kanyang teacher at kinamusta nga din siya. Mga bandang gabi naman eto't finally may i-unbox ko na itong pinaka gusto ko talagang magkaroon ako dito sa bahay. First week pa lang talaga ng August mga mi dumating na to sa bahay pero ayun nga nawalan ako ng gana i-unbox dahil nga nagkasakit nga nun yung mga anak namin. Hali eto nga pala mga mi ay cabinet ito para sa lagayan ng mga damit namin. Hindi ko na talagang gustong palitan yung lagayan ng mga damit namin lalo na sa mga damitan namin mag-asawa dahil lumang-luma na talaga yun. Nga nung nabuo na yung inipon ko para dito talagang dali-dali na ako nag-check out tapos dinalawa ko na para din pang lagayan din sa mga damit ng mga bata. Kinikilig talaga ako at ang saya ng puso ko habang ina-assemble ko to kasi matagal ko na talagang pangarap na magkaroon nga ng ganitong cabinet. Nakatuwa lang din talaga isipin na paunti-unti nakakapundar na kami ng mga gamit sa bahay. So, bale, 4 layers nga pala yung binili ko mga mi. Tapos nabili ko iyan sa halagang 1,359 pesos. Sino ba naman yung hindi kikiligin at matutuwa kung ganito kaganda yung cabinet, di ba? Bet ko din talaga itong pa-flip na takip niya. Mas okay din talaga kapag ka-plastic cabinet kaysa dun sa mga lawanit kasi kapag ka mababasa hindi na din talaga mapapakinabangan. Alang sa sobrang ka-talented nga ng kambal namin sa pagsusulat, hindi namin namalaya na sinulatan na nga pala nila agad to. Diyos ko dahil. Ito nga yung itsura ng lagayan ng damitan namin mag-asawa ayan na talagang lumang-luma na tignan. Tapos yung sa mga bata naman ay yung lagayan ng mga damit nila. Naalala ko bigayan sa amin ng aking co-mommy vlogger. Cabinet naman namin mag-asawa. Naalala ko tinapo na talaga yan ng kapitbahay namin. Pero ayun kinuha ko kasi wala kaming lagayan ng damit noon. Karton lang. Ilabas ko na nga lang din pala itong mga damitan ng mga bata kasi naisip ko na gagawin ko na lang yung lagayan ng mga groceries namin. Tapos eto namang lumang cabinet ilalagay ko yan doon sa taas namin lagayan ng mga damit ng mga extra namin na hindi talaga masyado naming sinusuot. Doon lang din kasi nakalagay dun sa taas yung mga damit na hindi namin masyadong ginagamit. Kasi damitan namin mag-asawa ay talagang pinapamahayan ng lamok dahil nga sa walang takip. So, tinransfer ko na din sa bagong cabinet itong mga damit namin at ayan, mas maganda na talaga siya tignan at mas malinis. Tapos yung dating damitan naman ng mga bata, ayan, dito ko na siya nilagay sa sala at lagayan na nga namin yan ng mga pang groceries. Yung maganda nga ulit siya tignan nung ibinalik ko din yung mga handle niya. Itong sakto din talaga kasi wala pa talaga akong lagayan ng mga pang groceries kaya buti na lang at ito nga yung naisip ko. If na safe pa sa mga mababait, pati na nga rin sa mga alikabok. Paano mga mi, hanggang dito na lang din po muna ako. Bye, dagang salamat. Bukas na lang ulit.